Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Sa pagbibigay po ng pamamaraan ang ating pong Jesus Nazareno, na kinakailangan po natin ng bawat isa sa atin na maging handa po tayo sa ikalawang pagbabalik po ng ating pong Jesus Nazareno. Babalik po siya. Ito po ang pangako niya sa kanyang pagpapahayag sa mabuting balita. Ang salita na naghahayag ng katotohanan ay dapat po nating panghawakan bilang mga nananalig po sa Kanya. Pag sinabing panghawakan, ito'y tuwinang nagniningas po sa ating puso. Nagniningas ang isang pag-aabang, ang isang paghihintay, ang isang inaasahan natin na siya'y darating bagamat hindi natin alam ang oras ni ang araw. Bagamat ang pamamaraan ng pagbibigay ng instruksyon ng ating pong Jesus Nazareno na magbantay. Alam niyo po ba yung magbantay?
Ibig sabihin, wala tayong palalampasing anumang mga bagay na siyang makapaglilihis sa atin o makapagliligaw o makabibingwit sa atin na mawawala po tayo sa tamang landas na ninanais po ng Poong Jesus Nazareno sa atin. So wag po nating ipagwalang bahala. Bawat araw po ay panawagan po ito sa atin. At ito'y hinayag po ngayon sa ating talinghaga, ang 7 hangal na dalaga at ang 7 hangal na mga matatalino. 7 po nga ba? Nadinig po ba natin? 7? Ilan? Naku, nakalimutan na. 10 mga daliri. So, bibilangin po natin yan. Sino tayo dito sa 10 ito? Na kinakailangan po nating patuloy na tayo'y may pagbabantay. Ang 10, saan tayo kabilang? Saan tayo ginigising po ng Poong Jesus Nazareno sa ating panahon ngayon na kung saan ay kinakailangan ng lahat ng kanyang mga tagasunod na nanalig sa kanya'y mayroong tutok. Focus, ito yung sinasabi po. Ito po yung kanyang pagbibigay sa atin ng pamamaraan na kung paano natin gagawin ang pagbabantay at kung paano natin mapangahawakan at paninindigan ang isang pananalig sa isang pag-asang siya'y darating, bagamat hindi po natin alam ang eksaktong oras, eksaktong panahon at eksaktong araw. Kaya nga po ang talinghagang ito, ang pagbibigay po sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno ngayong gabing ito, na ang bawat isa po sa atin ay pinaghahanda. Ibig sabihin, ang katotohanan ng ipinapahayag po ng ating Poong Jesus Nazareno sa atin ngayon ay darating. At isang pinakamabisa na pagtugon po natin bilang paninindigan na tayo ay kanyang tunay na tagasunod. Tayo po'y nagbabantay. Sa paano pong paraan? Ano pong mga sangkap na pwede po natin desisyonan sa araw-araw? Ang una po ay ang pangingilatis, discernment. Sinasabi po na San Ignacio de Loyola na nagtatagpo sa Kapisanan ni Jesus, Society of Jesus. Discernment, pangingilatis araw-araw sa ginawa ng buhay sa pagharap natin na ang ating pangingilatis ay ang patuloy na pagtanggi sa paggawa ng kasalanan. Nadinig po natin sa unang pagbasa na tayo po ay inaasahan na sa kanyang pagbabalik ay puspos tayo ng kabanalan, pagsasanay sa kabanalan. Ano po ba yung pagsasanay sa kabanalan? Ito po'y araw-araw na pinag-iisipan, pinapanalanginan, at dinidesisyonan at pinaninindigan na ang kasamaan ay hindi dapat maging daloy ng isang nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno. Pangingilatis. Kinikilatis po natin kung ano ang hindi sa Diyos at kinikilatis po natin at dinisisyonan na ang lahat na nagmumula sa Diyos ay nagbubungan ng mabuti sa bawat desisyon ng buhay po natin araw-araw. Kaya nga po, ang pagmamaneho, kapag naligwak ka, bangketa o aksidente. Ganyan po. Pag sinasabing ang isang hindi nagbabantay sa kanyang pagmamaneho ay maaaring makaharap sa isang kapahamakan. Kaya nga po, ang kasalanan po ay kapahamakan sa buhay na magtatapos sa kamatayang walang hanggan, ang kaparusahan. Kaya nga po, ang pangingilatis sa tuwina sa araw-araw ng pamumuhay ay palagi pong hinahawi. Araw-araw, ang pagdedesisyon ng paggawa ng mabuti ay tungkulin ng isang pagsasanay sa kabanalan na naaayon po sa kalooban ng Diyos. Saan po natin hihingi ng biyaya na tayo po'y laging sa tamang landas at tamang pamamaraan ng pagdedesisyon ng kabutihan. Sa pananalangin po araw-araw, hindi po natin iniiwan ang manalangin
araw-araw. Ito po ang tungkulin ng isang nananalig sa Poong Jesus Nazareno, na hindi po natin kailanman isasantabi at isasawalang bahala ang pananalangin araw-araw upang ang ating pangingilatis sa paglalakbay po natin sa buhay na ito bilang pag-aabang sa ikalawang pagbabalik po ng ating Panginoon ay dala po natin ang ilawan, ang imbak ng ating mga langis ng kabutihan na siyang magbibigay tanglaw sa atin at landas sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi iniiwan ang mga desisyon ng kabutihan. Lagi po na ang matuwid ang siyang lagi pong landas ng pamamaraan ng ating buhay. Ano po itong mga konkretong ito? Ako ay nananalig sa Diyos. Ang pananalig na ito ay nagtataglay po at nag-uugat ng pag-ibig ko sa Kanya. Ano po ang kaakibat nito na sinasabing, ako po'y nananalig sa inyo. Ako po'y umiibig sa inyo. Ano ang kaakibat nito? Ang pag-ibig sa aking kapwa. Kaya maglista na po kayo ho. Maglista sa langit ng lahat ng kabutihang gagawin ko sa Diyos na at gagawin ko sa aking kapwa-tao. Kaya tingnan niyo po niyo, mag-checklist po tayo. Kung meron na tayong mga naipon sa Kanya, ilang beses akong naglingkod, nagmahal, nagmalasakit sa mga taong paborito ng ating Panginoon, ang mga mahihirap, ang mga naghihikaho, sa mga nagugutom, ang mga nauuhaw, ang mga walang damit, ang mga nakakulong. Ito po, hayagan pong inihahayag po ng ating Panginoon. Kapag sinabi po ng Panginoon, hindi kita nakikilala, sorry. Kaya ano po yung tanda doon? At sinasabi niya, ang sino mang paglingkuran natin sa ating kapwa, ang sino mang ating pinagmamalasakit ang ating kapwa, siya, iyon. Kaya't yun po ang ating ningas ng langis, ng ating ilawan, na siyang magtatanglaw. Kaya tanungin po ating mga sarili, nakalista na ba ako ng aking langis, na aking iiina? Ano ba iniina? Iniipon? Tagalog po ito, nag-iina ka ba ng langis mo upang ang iyong lampara ay patuloy na magningas? At sa pagdating po ng ating Panginoon, ay naririyan ang liwanag ng iyong lamparang nagbigay kahulugan sa buhay mo sa Diyos na iyong pinaglingkuran sa iyong kapwa. So checklist po, 2023 na ngayon, September, baka hindi pa tayo nakakagawa ng mabuti sa kapwa. At pag sinasabi ng Panginoon, ang pagkalimot sa sarili ay isang tunay na tagasunod at tagapaglingkod at disipulo ng Poong Jesus Nazareno, na ang lagi pong tutok ay kung paano ko iibigin at paglilingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng aking kapwa. So, pamayang gabi po mag-checklist po sa panalangin. Lord, ilan na bang taong aking tinalikuran at binawali-wala na ikaw ay naroroon? At ilang tao na rin na sa aking kaligayahan, kaluguran ang maglingkod sa kapwa, sapagkat ang Diyos ay malilugod sa sino mang tagasunod niya na patuloy na naglilingkod, nagmamahal, nagmamalasakit, at nagbibigay ng kanyang sarili para sa kapwa. So tanungin natin umiibig ako sa Diyos, hindi pwedeng umiibig lang ng walang konkretong pag-ibig, paglilingkod sa kapwa. So hilingin po natin ngayong gabi na ang biyaya po ng Diyos ay hindi po tumapon, kundi ito'y umipon upang ang lampara natin ay patuloy na magningas at patuloy na meron tayong ininang langis sa oras ng ating paghihintay upang tayo'y patuloyin ng Poong Jesus Nazareno. At hindi tayo sabihin, sorry, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sabi po, ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Ito po'y babala Ito po'y babala sa atin, pero mabuting babala, hindi ko kayo nakikilala. Babala po sa atin.
Gusto ba natin na makilala po tayo ng Diyos? Pues, mamayang gabi, maglista tayo, Panginoon, 2023, ako'y 70 years old na, 50, 60 years old. Ano na yung mga checklist ko na hindi pa ako tunay na kumalimot sa aking sarili at ako'y tumutok sa aking kapwa-tao. So hilingin po natin ang biyayang iyon. Anumang mga kahinaan, karupukan, mga pagkamakasarili natin, ang mga pagkamakipot na isipan natin na siyang magiging hadlang sa Diyos at baka maging tugon sa atin, hindi ko kayo nakikilala.